Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako.
panatag ang kalooban ko, nananatiling ka sa biyayang pag-ibig mo. Sa puso ko, isa na lamang ang hinihiling, dalangin ko iyong pakinggan. Di ako humihingi ng mga bagay na yun lang sa'kin. Pagsamo ko'y laging sundin ang kalooban mo. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagan. Dahil sa'yo, sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagit sa'yo, mula noon hanggang ngayon. Nalalaman mo mga daing ng puso ko, di ko man sabihin panatag at ligtas sa mga palad mo. Sa puso ko, sana lamang ang inilig, dalangin ko iyong pakinggan. Aking lang tinitiis mga pagsubok na dumadating. Pangako mo na may ito'y makakayanan ko. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagan. Dahil sa'yo, sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagit sa'yo, mula noon hanggang ngayon. Di mo iiwanan, di mo pababayaan, Panginoon, ika'y kasama ko. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na para bang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagan. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagad sa'yo, mula noon hanggang ngayon. That's right. Thank you, Pastor Elmer Junela. Tanging sa iyo. Ito pong awit na ito, siya po yung nag-compose ng Pag-alamin Muli. Wag na.
Ayan, okay na. Nag-crash yung aking laptop. Anyway, good morning po sa inyong lahat. Araw po ng Saturday and today is July 24, 2021. Medyo okay ang panahon ngayon. Kamusta ang inyong panahon dyan? And hopefully tumila na po yung malakas na ulan, yung tuloy-tuloy na ilang araw na buhos ng ulan. At sana po ay walang naging anumang apekto or nagkaroon ng disgrasya sa inyo dyan. Especially yung mga malapit din po sa center area ng tong dumating na lindol dito sa may bandang Mindoro ba ito? No? And we hope that wala naman pong napinsala. Anyway, bago tayo mag-umpisa ay nais natin batiin yung ating mga kasamahan ngayon sa ating Bible study. And we'd like to greet kay Eka Andes Velasco, kay Glenda May. Also, thank you with Sister Nel nandiyan din, kay Ate Sorasaida, kay Ate Bernadette, thank you for watching. Pastor James is also watching right now. Mac G. Cristobal, Caris Cristobal. Cristobal nandito, ano? Sa kanila daw, wala daw kuryente. Ewan natin bakit nawala ng kuryente kila ate. Siguro hindi kayo nagbabayad ng kuryente, you know? Welcome also kay Glenda May. Hello Glenda May. Kamusta kayo dyan? Ang aking partner dito ay iniwanan ako dahil ginawa kong driver itong umagang ito. So, yan, sinamahan natin siya. Ayun, plakda doon. Yung papahinga. Sabi daw niya, no, pagka Saturday, yun daw ang kanyang day off. Kaya, sige, pagbigyan na natin. Ganyan talaga yung mga lola na eh. Si Lola Sweetie tumatanda na kasi kaya naghahanap na ng kanyang anong tawag dito, mga rest time niya. Tayo hindi pa eh. Alam niyo naman tayo, malakas pa tayo. Okay, tawagin na natin si Pastor James. Andiyan na ba siya ngayon? Tingnan natin ha. Medyo pagod din po tayo ng araw nito dahil sinamahan natin si Caselso, pinag-drive. Sinamahan po natin na anong tawag dito? Na malengke kasi bukas birthday niya. Ayan. Aba, hindi alas sumasagot. Ayun, akala ko ako na magtutuloy nito, Pastor eh. Hello, Pastor. Kamusta dyan? Buti naman. Ay, okay ka lang ba? Okay na ba yung mga pinamili nyo para bukas? Ay, ginood time mo. Ewan ko kung sino nag-good time sa akin eh. Mahilig mag-good time yung ating boss eh. Nananaman po natin eh. Oo nga. Ang daming biniling alimango, hipo. May hipo na pala siyang nabili. Hakalabusin ata niya. Ewan ko kung anong gagawin niya ron. Tapos yung steak. Nako. Pasmura ako dyan. Yung steak na binili niya, yung malalambot, yung tenderloin ba yun? Yun ang binili niya. So, wala siyang biniling mga gulay. Kasi mga gulay na kasi ako ngayon eh. Alam mo pa, sabi niya, ang confession niya sa akin. Sa buong buhay daw niya, hindi siya naghahanda. Only this time, 80 years old. 80 years old. Kung bakit? Kasi pagdating daw ng Sabado, special holidays, gaya ng birthday niya, Christmas, New Year, anniversary niya, lagi daw siyang nasa trabaho. All of his life, lagi siyang trabaho. Sabi niya, ngayong 80 years old na ako, mag-birthday ako. Sabi ko, dapat lang, you deserve kako na mag-celebrate ka. Kasi ang birthday natin, once in a year, baka susunod, wala ka ng susunod na birthday, sabi ko. kaya sabi mo sa kanya, sabi na, wala na susunod na 80. Wala na. Wala na, 81 na. Kaya nga sabi ko, mag-birthday ka na. Gawin mo na, sunod-sunurin mo na yung birthday mo. Pero malakas pang Caselso, kaya okay lang. Marami pa siyang birthday na darating. Ayan. Actually, magkakasunod yung birthday yan. Next
pagkatapos mong Celso, following week, birthday ni Ate Joy asawa niya. So, silang dalawa ni Ate Ligaya. Oo. Oo. Ate Ligaya, Oo. Yeah. Baka, Dapat pinag-isa na lang para baka pag-isay na lang siguro. Hindi. Kailan ba kayo kaselso? Di ba bukas? Sa bukas ba o sa Monday pa? Sa Wednesday. Actually, sa Wednesday siya. Wednesday. Then, the following Wednesday, siya Ate Ligaya naman. So, magkasunod sa 1 week apart Pero, tingnan natin kung anong gawin natin sa kanila. Okay. Siguro, dadalhin na lang natin sila sa bundok. At saka iwan natin sila doon sa bundok. Sige na, umpisa na tayo. Baka tayong iiwanan ng mga ating audience. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Sana po ay nasa maayos na tawag dito. You're in the best situation ngayon. Alam ko na umuulan dyan at lumindol. Well, ganyan na po ang nangyayari sa ating mundo. Kaya ito po ang ating actually na hamon ako sa pagbabasa. At ito po ang ating pag-aaralan ngayong araw na to, ngayong oras, tungkol po sa mga nangyayari sa mundo. So bago man lahat ay akin pong pinapasalamatan ng mga buhay ninyo na makikinig ngayon sa ating pag-aaral. At sa ganun nga tayo po ay manadaliang manalangin. Magandang araw po, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumikha ng mundo at ang kalangitan. Ang Diyos na nakakaunawa, Diyos na mapagmahal, at Diyos na alam po ang aming buhay. Patuloy na lumalapit po kami sa inyo sa oras na to na binigyan nyo naman po kami ng pagkakataon. At sa ganun nga ay makapag-aral po kami, makapulot ng, hindi lang po pag-aaral, kundi makapulot ng mga salita mo na magbibigay po ng kadahilanan kung bakit po kami maghahanda. At ito po nga ang aming samot dalangin, Panginoon, na nawa bigyan nyo kami ng pandinig na malinaw, puso na tumatanggap ng iyong mga salita. Panginoon, akin din pong hiningi ng iyong basbas na gamitin mo po ako na maging daluyan po ng pagpapala sa bawat isa. At lahat po dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. So, kung maalala nyo po nung last Thursday, ang ating pong napag-aaral ay yung paghahanda, no? Why there is a need to be ready, no? Bakit kailangan mag-ready tayo? Ang ating pag-aaral naman ngayon is the reason, ang rason bakit ka pinaghahanda ng Diyos o bakit tayo kailangan maghanda, no? So ito po babasahin ko po sa Matthew 24 kung bakit po tayo kailangan maghanda, no? The reason to be ready, no? Ito po yung sa Matthew 24 verses 1 to 14 to, hinati-hati ko lang para mabasa ninyo. So sabi dito ng Panginoon, Jesus left the temple area and was going on his way when his disciples came up to a point out of the temple buildings to him. But he responded and said to them, "Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down." And as he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming and the end of the age?" And Jesus answered and said to them, "See to it that no one misleads you. For many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and they will mislead many people. And you will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for those things must take place, that it is not yet the end. For nations will rise against nations, and kingdom against kingdom. And there will be famines and earthquakes in various places. But all these things are merely the beginning of birth pains. Then they will hand you over to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations because of my name." Amen.
And at that time, many will fall away, and they will betray one another and hate one another. And many false prophets will rise up and mislead many people. And because lawlessness is increased, most people love will become cold. But the one who endures to the end is the one who will be saved. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Purihin po pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. No? Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, ito po yung katuloy po ng ating pag-aaral nung Thursday. Bakit kailangan po natin maging ready? No? Kasi ito yung nangyari at ito yung mangyayari at ito yung nangyayari na ngayon at mga darating pang mangyayari. At nandito po tayo sa kasalukuyan na napapalibutan tayo yung mga nangyari na at nangyayari at mangyayari. So anong gagawin natin sa mga pangyayaring yan is to be ready, no? At napag-aralan po natin ang mga bagay kung paano po tayo maging handa, no, pag dumating ito. Pero ano po ang dapat natin ipinaghahanda, no? What are the things that are we going to get ready for? Ito po yung pinahayag ng Panginoon Kristo sa Matthew 24 na ang sabi po dito na ang unang-una po ay pinakita po dito ng Panginoon Kristo nung nasa templo siya dahil hindi siya pinapakinggan ng mga Pariseo, no, sa kanyang mga pagpapahayag ng magandang balita ay umalis siya. Sabi niya, Jesus left the temple, no? Iniwan na sila dahil matigas ang mga ulo nila. At makita natin dito na sumunod ang kanyang mga disipulo. At ito po yung sabi ng disipulo dahil hindi na maganda yung mood ng Panginoon Kristo, iniba nila yung mood ng Panginoon Kristo by, oh Panginoon, tingnan mo itong magagandang templo, no? But here is sabi nito, in this way his disciples came up to point out the temple's building to him. Na kasi ang mga templo noon napakaganda, no, nung ginawa ni Solomon, ginawa ni nung panahon ni Herod, nung lumalaki ng Panginoong Kristo, napakaganda po yung templo. At kung i-describe po yung templo na yon ay makikita mo, kung malayo ka, makikita mo yung templo na nakaputi, napakaputing parang bato, no, na napapaligiran ng mga ginto, no. Kumikinang yun kapag naarawan, yung ginto, na kumikinang siya, no. Punong-puno ng ginto yung templo na yon nung panahon na yon nung nandun ang Panginoon Kristo. Kaya nga sabi nga dito ng Panginoon Kristo, nung sinabi ng mga disipulo sa kanya, Lord, tignan mo yung mga templo, no? Tignan mo yung templo. Pero anong sagot ng Panginoon Kristo? But he responded and said to them, do you not see all these things? Do you not see all these things? Truly I tell you that not one stone will be left upon one another, which will not be torn down. So ano ibig sabihin ng Panginoon? And he prophesied on these things in the year 70 AD. In the year 80-70, kahit na gusto nilang i-preserve yung templo na yon, walang magawa ng emperor ng Romans kasi sinalakay sila ng mga Romans. Kahit anong gustong i-preserve yung templo na yon, dahil sa riot na nangyari, no, nasunog yung templo. At dahil maraming gold doon, no, not a stone will be left one another. Talagang tinanggal nila yung mga bato. And you know how big those stones are? 50 feet, I think 25 feet by, malaki. It's a boulder. Boulder yun. Malalaking boulder yun. Kaya makikita nyo, it was flattened. Dahil alam nyo kung bakit? Kinuha nila ang mga gold. No? Kasi kung paano po ginawa ng struktura nun, yung mga blocks na yun, yung stones na yun, sa gitna ng mga yon ay puro gold. No? Siya po yung naging parang pinanghihinang sa kawang
ng mga blocking yun. Puro gold. Kaya tinanggal nila isa-isa yung mga blocking na yun, yung mga stones na yun. And you can just imagine, 50 feet black yun, kalaki. Oo, by 25. Ganun kalaki. Ganun kalaki yung mga blocking nun. Tinanggal nila, kaya literally, nawala yung mga bato na yun. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon Kristo, not one will be left upon another. At kaya ngayon, may kahirapan ngayon ng mga Hudyo na hanapin kung saan talaga nakalagay ang mga batong yun. Kasi yun ang templo na dapat dun tatayuan ng Panginoong Kristo ngayon eh. Pero ngayon, hindi nila makikita. They cannot pinpoint where exactly where is it eh. Pero nagkatotoo po yung sinabi ng Panginoong Kristo. No. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, tingnan nyo, pagmasdan nyo itong templo na ginawa, mawawala din yan. No, sabi niya. At umalis ang Panginoong Kristo at ngayon doon sa Zechariah chapter 14 verse 4, sinabi niya doon na ang Panginoong si Kristo ay tatayo sa Mount Olive. No. Kaya nakalagay doon, and he was sitting on the Mount of Olives. No. Nakatuon ang paa ng Panginoon sa Mount Olives. And the disciples came and to him privately saying, tell us when will these things happen and what will be the signs of your coming and the end of age. Ito po yung mga katanungan natin nung isang araw, no? Kailan darating ang panahon o paano po natin malalaman na malapit na po ang katapusan ng mundo. Ito sabi nga ng Panginoon, no? Ito yung katanungan ng mga iba, mga disipulo. Kailan po? Ano po mga senyales, no? And Jesus answered and said to them, see to it that no one will mislead you. Ano ibig sabihin nito? Kasi maraming mga darating sa panahon ni Jesucristo hanggang ngayon, marami pong nagsusulputang mga false prophet, false teachers. If I would remember it correctly, in 1844, in the year 1844, mayroon nag-prophesy na darating na Panginoong Kristo, magugunaw na ang mundo. It was publicized, worldly publicized. Oh. Pero wala pong nangyari. Wala pong nangyari, no? And which resulted sa mga manampalataya, marami pong hindi naniwala na ngayon sa salita ng Diyos. Ito mga hindi naniwala, gumawa sila ng sarili nilang grupo, which are now called the cultics, mga kulto. No? So, kaya po maraming mga kulto nagtatayuan dahil po sa nangyaring yon. No, ngayon gumagawa na ng sarili nilang mga relihiyon o mga panampalataya. So, sabi nga dito ng Panginoon Diyos, for many will come in my name, no? I am the Christ and they will mislead many people. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay nakakarinig ng mga tao na sila po ay sinasabing sila ang Kristo, no, at nagtuturo ng mga salita ng Diyos, no, they could always twist the word of God, especially when they talk about more on wealth, more on health, no. Tignan po natin, magmasid-masid po tayo, we should be alarmed, we should be be cautious of those kinds of people or groups. No? Magaganda naman ang sinasabi nila kasi para sa kailangan ng tao yun eh. But again, spiritually not. No? Spiritually not. So makikita natin dito mga kapatid na ito po yung sinasabi ng Panginoon na darating ang panahon. So makikita natin dito na ito na yung mga panahon na nakikita natin na malapit na ang end times. Pero ang sinasabi ng Panginoon Kristo dito, okay, bago tayo pumunta po sa end of the world, no? And you will be hearing of wars and rumors of wars, no? Makakarinig tayo ng mga gera, no? At mayroong talagang gera. Sinasabi ng Panginoong Kristo dun sa kanyang disipulo, no, that was in the 30th AD, no, or 32 AD. Sinasabi niya siguro yun sa panahon na yun na may darating na mga gera. And up to now po, marami ng gera ang dumaan, no? Gera kay Herod, gera kay Alexander the Great,
kay Hitler, no, World War I, World War II, at yung World War III, parating pa yung World War III. Kasalukuyan may may mga maliit na gera-gera nangyari dito sa mundo. Those are, makikita natin na kasama po sa mga balita na may mga gera na mangyayari. Sabi nga dito, see that you are not alarmed. Huwag tayong mabahala, no? Kasi kung minsan ang tao pag sinabing may gera na, ito na yung katapusan ng mundo. Hindi po. Though it may look as the signs, pero hindi po 'yon, no? So hindi pa. For these things might take place, sabi niya. Kailangan darating itong mga bagay na to. But that is not yet the end. Sabi nga Panginoon, this is not yet the end. So, makikita natin dito na maraming lumipas na gera, pero hindi pa rin po naging, hindi na pa ito yung end times, no? Hindi pa natin alam pa, marami pang gera siguro ating madadatnan. Hindi lang yung gera ng Hispanic, hindi lang gera ng Hapon. No, marami pa siguro tayong gera na mararanasan. Hindi lang po natin alam, no? Pero ito po yung sinasabi pa yun na it will come, no? Sabi pa kanito sa verse 7, for nation will rise against nation. Totoo po yun. Di ba ngayon, nagkakaroon ng digmaan bawat bansa and kingdoms against kingdom. Ano ibig sabihin? Ano ba pinagkakaiba ng nations against nation and kingdom against kingdom? Pag sa pag-aaral ko po yung kingdom, ay yung parang ito territorial Territorial kingdom. Meron ako sariling teritoryo, no? Meron kang sariling teritoryo, pag lumapit ka dito, mag-aaway tayo. Kailangan ganoon eh. So it's territorial, you know? Pero yung nations against nations, alam natin bansa bawat bansa. And kingdoms, kasi kagaya ng kung ako ay taga La Union o taga Ilocos ako, Ilocos lang ako, ganun, di ba? May ganun eh. Territorial, no? So magkakaroon po ng mga hidwaan ng bawat nasyon at bawat kingdoms. And there will be famines, sabi niya. There will be famines, mayroong taggutom. And we are experiencing that also. And earthquakes in various places, hindi ba? In various places. So makikita natin dito na ang nangyayari, actually nangyayari na noon eh. Pero the gravity of it ay lalong dumadami. Dumadami na ngayon ang nag-aaway, dumadami din ang nagugutom, dumadami din po ang lugar na napapalibutan ng mga famines sa earthquakes. Kapapanood ko lang po kanina doon sa Africa. Isang lugar na napakainit. No, I think that was only 2 days ago. Mayroong snow. Nag-snow sa Africa. Sa isang napakainit na lugar. No, bakit? Kasi yung hangin na malamig galing sa ilalim sa Arctic, no, ay pumunta doon sa Africa eh. Yung malamig na hangin, kaya nagkaroon ng snow. No, sa dulo ng Africa, doon pumunta yung snow kasi yung init itinulak yung malamig na hangin doon sa Africa. Kaya nagkakaroon ng changes. At kung tingnan nyo po, hindi lang po ang Pilipinas ang nagkaroon ng nasantala ng bagyo. Maraming lugar po sa Europe, sa Germany, no? Dito nga sa isang lugar na hindi mo akalain magkakaroon ng ipo-ipo eh, hindi naman dumadalaw ng ipo-ipo dito, no? So makikita natin na iba't ibang lugar po, though that could be signs of na malapit na, pero hindi po yung signs, hindi po yun ang totoong signs na it's the end of the world, no? Ito ay sabi nga ng iba ay ginagawa ng Panginoon Diyos to. He allow these things for us to get ready, no? Ihanda natin ang sarili natin. Kasi alam niyo kung bakit hindi sinabi ng Panginoong Kristo kung kailan, no? At kung papaano talaga, pero these are the signs of it, no? Are the signs of it. Kasi nakikinig din po yung demonyo eh, no? Kung nalaman ang demonyo kung kailan,
Di alam niya na ang gagawin niya sa atin. No. God doesn't reveal those things kasi He wants us to depend on Him. No. Kasi kung alam natin ang mga kapanahunan, alam natin ang mangyayari, then we would never depend on Him. Kasi gagawa tayo ng paraan para malikasan natin yon o maiwasan natin yon. And then we would never depend on God. No. So, ang importante kasi dito is kailangan maging dependente tayo sa Panginoon. And getting ready, sa ating pananampalataya is that, sabi ng Panginoon Jesus dito, no? But all these things are merely beginning of birth pains. Ano ibig sabihin ito? Nag-uumpisa pa lamang yung sakit, nag-uumpisa lang itong mga nakikita natin na mga pangyayari. Parang umpisa pa lang ito ng panganganak, no? Hindi ba yung mga anak nararamdaman nila yung sakit mula mga first months hanggang 9 months. So it takes time, no? Ito pa lang ay umpisa pa lamang. So hindi natin alam kung kailan Kailan magna 9 months Pero malapit na, mga kapatid. Malapit na. Kasi yung one day sa atin, maybe 1,000 sa Panginoon. Yung 1,000 sa Kanya, 1 day sa atin. Yun So, di natin alam kung kailan So, again, pero ito yung salita ng Panginoon Diyos. But these things are merely the beginning of birth pains. Nag-uumpisa pa lang ng paghihirap natin. Pag-umpisa pa lang ng paghihirap to. Pero sabi nga dito, then they will hand you over to tribulations and kill you. Wow! No. Wow, tayo pala they will hand us over. Dahil sa ating mga pananampalataya, no, ay makakaranas tayo ng taghirap. At papatayin tayo, no. Sabi nga, and you will be hated by all nations because of my name. Mga kapatid, itong salitang ito ay sinasabi niya sa kanyang mga disipulo. Though it may partake to us sa ating mga nanampalataya. Kasi ngayon, wala namang tribulation yun Pero when you go to other non-Christian countries, no, like in the Middle East, when you teach the word of God there, pupugutan ka ng ulo, no, o papatayin ka. Those are tribulations that you will experience, no, that they will kill you. Pero dyan siguro sa Pilipinas, kung pupunta ako dyan at magpapahayag ako ng salita ng Diyos, maaring babatuin lang siguro ako ng mga dilata. At least kung dilata ibabato sa akin, okay lang, tatanggapin ko. At sana kung hamon yun, di ba? Pero maalala ko kasi noon, magpapahayag ako ng salita dito noon, no, talagang sinisigawan ako, no, linaliteran ako ng lighter, susunugin daw ako kasi bakit ako nagsasalita tungkol sa Panginoong Kristo. Marami ako naranasan din sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sinasaraan ako ng pinto, no, pinapahabol ka ng aso, no, pinapalabasan ka ng baril, ganoon ba? Nagpapahayag lang ng salita ng Diyos. Ganoon ang mga tribulations na mararanasan natin dito. And they will hate you, no. Totoo po 'yon. When it comes to sa salita ng Diyos, lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay, ayaw kanila, di ba? Ayun na si pastor, ayun na naman yung righteous, ayun na naman yung kala mo, parang gano'n, di ba? They will hate you when you like to share the word of God. Pero mga kapatid, anong sabi ng Panginoon Diyos dito? No, those who will remain in me, no, ay siya po ang mabibigyan ng pagpapala, no? Totoo po to. Those who will stand by Christ, they will always be hated, not only by nations. Kaya kayo tignan nyo po ang bansang Israel. Ang Israel, kahit ganun po ang Israel, tapat sila sa Panginoon Diyos. No? Bagaman ganun sila mayroon din silang hindi maayos na ginagawa, yet kasi ang Israel po, yan lang po ang unang tao na minahal ng Diyos No. I mean, they are God's people. Kaya all the people, all nations are going to hate them kasi KJ sila Hindi sila makamundo. Yun. Kaya sabi nga, darating ang panahon, no, sabi sa Bible in the book of Revelations, all nations will go against Israel. So, kapag sinabing all nations, lahat
maging man siguro ang Pilipinas, siguro. Kasi dumarating na ang Pilipinas na iba na ang punto ang kanyang panampalataya. Nag-iiba na. No? Pati rin ang Amerika, dati-dati sumusuporta ngayon sa Israel. Ngayon, medyo alanganin na rin ang Israel sa Amerika. So, all nations will be against his people. Pero, ganun din po tayo sa ating panampalataya. Maaring ang mga mahal natin sa buhay, mga anak natin, kapatid natin, maging man ang asawa natin. Pag iba ang kanyang panampalataya, tingnan mo, hindi tayo nagkakaisa. Lagi tayo nagkakaroon ng sagutan. Hindi ba? Ganun din. Because in the later times, sabi nga ng Bible, between daughters and mothers, fathers and sons, magkakaaway-away sila. Magkakaaway-away po sila. Hindi ko alam kung bakit. Dahil nga siguro sa kanilang mga prinsipyo, dahil sa kanilang mga iba't ibang kaalaman. Kasi sabi nga dito, no, marami po ang malilinlang. Sabi nga dito, many will be misled. Marami po ang mami-misled. Kahit na pati yung mga dating manampalataya, maybe many will be misled. Kaya dapat lang po tayo na ihanda natin ang ating mga sarili sa totoong salita ng Diyos upang sa ganoon nga tayo po ay magwawagi. Dahil ito po ang sabi ng Panginoon Diyos nung sa huli. No. Sabi nga dito, and at that time many will fall away. O yun, many will fall away. Doon po sa generasyon ng mga disciples, marami pong nagsitakbuhan. Nung nalaman nilang papako na ng kanilang hero, marami ng takbuhan. Doon pa lang marami ng takbuhan. Si Judas, isa na lang yun. No? He betrayed the Lord Jesus Christ. And they will betray one another and hate one another. Ito po ang mangyayari sa bawat isa. No? And they will betray one another and hate one another. Mga kapatid, kaya nga dapat ngayon pa lamang matutuhanan na natin ang tunay na klaseng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na sinasabi ng Diyos sa atin, dapat mapunta sa atin upang sa ganoon nga, pag dumating yung mga panahon ng na sinasabi po dito sa Matthew 24:10, no, nangingibabaw pa rin po yung salita ng Diyos sa atin. And many false prophet, verse 11, and many false prophet will rise up and mislead many people. Totoo po, kung nakikita nyo po sa entablado ngayon, sa TV, sa internet, napakarami na po nagsasabi na sila po ay si Kristo, sila po yung propeta, sila po yung mga apostles na, no, wag po tayong mabahala, wag po tayong makinig sa kanila. Because many will rise as false prophet and they will always mislead us. No. At makikita mo ang kanilang mga how do you call this, yung hangarin, no? Hangarin. Hindi yung talagang iaakayin ka patungo sa langit, kundi kukunin nila ang inyong mga whatever you have, no? And become slaves sa kanila. And because ito pa in verse 12 sabi ito, and lawlessness, and ang kadahilanan nito, lawlessness has increased. Nakikita nyo po ang mga marami na pong hindi na makatuwiran sa law, no? Lawlessness has increased and most people love will become cold. And so, yun na, yung pag-ibig nila sa bawat isa't isa ay nagiging malamig na. Malamig na tayo sa isa't isa. Darating po yung panahon na yun, no? Dahil mas mahal natin ang ating mga sarili kaysa iba. And because of that, lawlessness has increased. Ibig sabihin nito, wala na, hindi nila intindi yung alituntunin, mga law ng mga na pinapasa ng ating gobyerno, no? Wala na. When that time comes, mga kapatid, ibig sabihin yan, kulang na lang na nahahawakan ng Panginoon Diyos ang doorknob para buksan ang pinto. Yun ang ibig sabihin yan, malapit na. Pero nasa corner pa lang siguro, no? Pero di ko alam kung gaano pa kalayo yung pintuan na yan sa corner. But
It's there. We are there. No, we are there. Ang pinakamaganda dito mga kapatid, and I hope and pray na ito ang magiging gawin natin, no. But the one who endures to the end is the one who will be saved. No? But the one who endures to the end, kung sino po ang magsasakripisyo, sino po ang mananatili sa panampalataya na sinabi ng Panginoong Diyos, no? Sino ang mananatili sa kanyang salita, no? Ay magwawagi, he will be saved. Kaya dapat alamin natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Saan natin makikita ang salita ng Diyos? Sa Bible. Have Bible studies, basahin nyo pang sarili ang mga salita ng Diyos. Napaka-importante po para tayo po ay lalo pong ma-in-depth, we will be learned, malaman natin. Kasi mga kapatid, kahit na ba anong gawin namin ni Brother Ramon dito sa pagpapahayag, kung ang sarili naman natin ay hindi natin tinutulungan na alamin, no? Maaaring sabihin nyo sa amin na false prophet kami kapag ganun mangyari. Pero mga kapatid, sa amin, gusto lang namin ipahayag ang katotohanan sa inyo. Gusto namin ihanda kayo upang sa ganun, kasi this is a very personal thing eh. Hindi ko pagdating ng panahon, wala ako diyan sa inyo eh. I'll be on my para sa sarili ko din. Lord, ayusin ko din ang sarili ko eh. Kanya-kanyang ayos tayo yan, pero ayusin ko sa sarili ko dahil nasa akin ang salita ng Diyos. Kayo din, paano na yung mga taong wala lang salita ng Diyos? Kaya kayo na nakikinig dyan mga kapatid, make the most out of it na alamin nyo ang salita ng Diyos upang sa ganun din ay iparating nyo din sa mga mahal nyo sa buhay. Problema na ng Panginoon Diyos yun kung di sila makinig. It's not your problem. Ang importante na ipahayag nyo. You know what? The word is very powerful kasi ang salita ng Diyos yan eh. Kahit hindi nakikinig yung tao dyan, sabihin mo, basta magsalita ka lang, darating na darating dyan, mapapaliwanagan din siya sa tulong ng banal na Espiritu. Maalala nyo po yung lalaki na nakikinig lamang kay Apostle Paul, tapos nahuhulog siya, namatay. Oh, ganoon na lang eh. Pero dahil sa salita ng Diyos, nabuhay siya eh. No? Mga kapatid, kaya nga dapat alamin natin ngayon pa lamang, kaaga. You have the ways and means. Huwag natin, kaya nga, always be ready at all times. Alam niyo mga kapatid, kung sa pagsasakay ng boat, pagsasakay ng kotse, pagsasakay ng eroplano, ano mo sa sinasabi mo doon? Ilagay nyo muna yung seatbelt nyo bago nyo tulungan yung iba. No? Kasi, kapag tinulungan yung iba at may nangyari, ikaw naman ang nawala. Di ba? Kaya mga kapatid, tulungan nyo muna mga sarili nyo. Ayusin nyo muna mga sarili nyo sa salita ng Diyos. At sa ganoon nga ay makapagbahagi kayo ng salita ng Diyos. No? Ang importante dyan kasi mga kapatid is that when you know the Word of God, tutulungan kayo ng Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu kung paano nyo po may papahayag yan. Tandaan nyo, may oras yan lagi. No? Kasi gusto kong ipahayag agad eh. Without thinking eh. Kailangan kasi may pag-iisip na, gusto mo lang ipahayag, hindi mo naman inintindi yung sitwasyon ng tao. No, there is always a time for us to say the Word of God. Alam ko, nandun yung puso natin lagi. No, pero unahin natin yung galaw natin, yung mga actions natin, with that would speak louder than words. No. Kasi nung ginawa ko yun hindi nakita sa buhay ko noon eh. Kasi pare-pareho kami mga lasinggero, pare-pareho kami ganito, tapos nagsasalita ko ng tungkol sa Diyos, hindi nila nakita eh. Hanggang ngayon na nakita nila, doon pa lang sila naniwala. Pero sa ibang tao na sila naniwala, nakinig, hindi na sa akin. So mga kapatid, what is important is that ayusin natin muna ang ating sarili. No? Bago yung ibang tao. Meaning is that, know the Word of God first, internalize it nga na, gamitin mo ang salita ng Diyos upang makita sa iyo, at sa ganoon nga, kahit na hindi ka nagsasalita, makikita nila sa iyo na nagbago ka, na mayroong nagbago sa iyo, at ituturo mo ngayon ang Panginoong Hesukristo. That's it. Yun lang, napakasimple. No? So, makikita rin dito that the one who endures to the end will be the one who will be saved.
Kaya mga kapatid, let's all endure these things. Alam ko, marami po kayong pinagdadaan ng iba't ibang klaseng problema. Problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa mga magulang, problema sa lahat. No. Pero sabi ng Panginoon kasi dito, pag di natin po mapagpalampasan mga yan, hindi tayo magiging matagumpay. Pagtagumpayan natin yan at makikita mo kung paano ka hinubog ng Panginoon Diyos. No. Pagtagumpayan natin yan. Kahit anong bagay yan. Kaya nga kung ito sabi nga dito sa verse 14, last na verse na makikita natin dito. The gospel of the kingdom. Ano po to? Yung salita ng Diyos, yung the kingdom of God, ang lagi nating tinuturo sa lahat ng Panginoon Kristo, shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations. Then, and then the end will come. Ito, kapag naituro na lahat, pag naituro na lahat ang salita ng Diyos sa lahat, sa lahat. Sasabihin nyo naman sa akin, Pastor, paano ba yung nasa bundok? Makakarating ang salita doon ng salita. Makakarating doon, huwag nyo na problemahin. Ang problemahin mo, nakarating ba ang salita ng Diyos sa'yo? O kapag nakarating ang salita ng Diyos sa'yo, ipasa mo ngayon sa mga anak mo, sa mga magulang mo. Kung hindi sila nakikinig, basta may pasa mo No, basta may pasa mo. Pass the ball. Ang importante doon is have you passed the ball. Huwag mong problemahin yung mga nasa bundok, yung mga nasa kuweba, nasa ilalim ng puno. Huwag mong problemahin yun dahil problema ng Panginoon Diyos yun kung paano makakarating ang salita ng Diyos sa kanila. High-tech na tayo ngayon. Kaya kikita nyo ngayon, halos ng lugar napupuntahan na ng tao. Yung mga hindi na napupunta ng tao ngayon nakikita na nga natin, ganun pala. Nakikita nyo ngayon sa Palawan, nung di pa natin alam ang Palawan nun, may Boracay pala ngayon. Di ba nga ganun? May mga magagandang beach. Kasi lahat napupuntahan na kapag napuntahan na natin lahat ng lugar na yun, ang salita ng Diyos, mapapadala doon. Pag napadala ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin yan, the end will come. Hanggat hindi pa tawag ito, yung not everybody has heard the word of God. No. Hindi pa darating. Pero malapit na. Ibig sabihin yan, kapag malapit na, ibig sabihin yan, halos na. Let's say, 90% na ng tao sa mundo ay nakarinig na ng salita ng Diyos. So, 10% na lang. Gaano lang sandali yung 10%? 10 taon din siguro yun, or 20 years, hindi natin alam. Pero, it's just right at the corner. So, mga kapatid, tatapusin natin yung Matthew 24 para makita natin dito bakit kailangan natin maghanda. No? Ito pa lang ang first part. There are 4 parts, 4 series na babasahin natin po dito para mahimay-himay natin, malaman ninyo kung bakit nangyayari po sa mundong ito, yung mga nakikita natin at narinig at napapanood. So, I hope and pray mga kapatid, itong umpisa ng ating pag-aaral na to ay magkaroon po ng linaw. At least, natanggal yung mga haka-haka. Or, I hope and pray nakakabigyaw ng linaw. So, kung mayroon ko po kayong mga tanong, just i-announce nyo lang para masagot natin. Alright. Ang ganda nitong mensahe nito. Very interesting. Napaka-iksi na ng time natin sa mundong ito at any time. Sabi nga ni Pastor Sunny kagabi, he will come like a thief in the middle of the night. So yung nangyayari sa atin ay mga signs pa lang ito. Yung talagang totoo pa, hindi pa dumarating. Hindi pa siya yung talagang nangyayari. Ano pa lang ito, mga senyalis pa lang ito. Rumors of war, famine, earthquake. Yan ay mga panimula pa lang. But the birth of pain, hindi pa nagsisimula, di ba? Yeah. It could be individual nangyayari sa buhay natin kagaya ng problema sa buhay. Yung mga trials natin. That could be also yung mga trials natin sa buhay, hindi ba? Yeah. It could be a sign of also of the coming of the Christ. Dahil ang buhay natin ay nawawala na sa landas. So I would say, sabi ko, psychologically, spiritually, ang tao ay
nawawala sa kanyang focus sa Panginoon, so it could be also one of the sign na tayo ay nawawala ng tiwala sa Kanya. And therefore, we have to go back with Him. Hindi lang po yan, Pastor. Nabanggit din sa Biblia na who can be saved? Hindi ba? Nasa Book of Revelation. Hindi ko alam kung si Paul, hindi ko alam kung sino nagtanong nito sa kanya. Kasi di ba yung sinasabi ni Jesus, not a single stone, which is nasabi mo rin kanina. Yung isang disciple niya nagsabi, then who will be saved? And sabi ni Lord, this is impossible for men, but for God everything is possible. Hindi ba, Pastor? Can you explain this verse? Yeah, gaya nga ng sabi ng Bible na let me gather my thoughts. No? Kasi yung pagkasabi mo nahilo ako doon. Kasi di ba nung binanggit mo kanina, not a single stone will remain, even as yung a dot of a pen, di ba? Walang matitira. Kasi yung kinukwento mo kanina, yung napakaganda ng mga buildings, yung mga temples na yun, correct? So, nire-recall ko yung sinabi mo kanina. Sabi dito, truly I say to you, not one stone here will be left upon another which will not be torn down. So, kasi napakaganda kasi yung templo, yung temple na ginawa ni Herod noon nung panahon na yon. At gaya ang pagkagawa noon was really ibang klaseng bato to. Ibang klase, puting-puting bato ito. At napakalaking bloke ito. Hindi lang bato na maliit. Hindi kagaya ng bricks na maliit, no? Malaki. Binabasa ko to 50 feet Boulder. 50 feet. Oo. By 25 Boulder yan. At napakalawak, malawak yung templo na yun At sa gitna nun, puro gold. Maraming gold. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo na magkakaroon ng gera Magkakagera at itong templo na to mawawasak sa lahat nito mawawasak. So ibig sabihin nito not kasi ang ginawa ng Romans noon para makuha yung mga ginto, talagang tinanggal nila yung mga bato. Literally tinanggal yung mga bato. So not one stone was together. Ibig sabihin yan, dahil ginakaw nila yung mga kung ano na sa gitna nun yung mga gold, kung ano mga nandun Literally, tinanggal nila. So, this is a prophecy na sinasabi ng Panginoon Diyos na darating ang panahon, na lahat ito mawawasak. Lahat ito'y mawawala. Lahat ito'y mawawala. Pero ang sinabi na, not a stroke or a tittle na mapapalitan ang aking salita. But my word will still remain. Will be forever. So, ibig sabihin ng Panginoon Diyos dito, na ang kanyang salita lamang ang mananatili. Lahat mawawala, but His words will remain. So, ibig sabihin yan, because tingnan natin, in the beginning was the Word. Salita. Ang salitang ito ay naging Diyos. At ang Diyos na to, nanahog at dwelt among us. The Word became flesh and it dwelt among us. Ito ibig sabihin itong salita, itong sinasabi ng Diyos, itong salita niya. Yan lang ang mananatiling buhay. Yan lang ang mananatiling buhay. Sinasabi ng Panginoon Jesucristo to dahil doon tayo dapat magdepende sa kanyang salita. And who is the Word? Sino ang salita? Di ba sa una, sa pasimula pa lamang, in the beginning was the Word. Sa pasimula ito ang salita. Who is the Word? Kasi nasabi dito, Paul was telling, is no other than the Lord Jesus Christ. So, dapat, sabi nga dito, na sinasabi pa dito, huwag nating kapitan ang mga ito, these worldly things, kundi ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga, those who will endure my word, who will testify for me. Sabi niya, sila po ang masasalba. Those who will be for me, sila po masasalba. Kaya marami kasi sasabi ng Panginoon na pagdating ng panahon
no, ito ang mangyayari sa inyo. Maraming darating na anti-Kristo. Maraming taong magmi-mislead sa inyo, no? Kaya ito ay mga bagay na intindihin natin na dumadating na pala to. Dumadating na pala sa buhay namin ito. Alam niyo mga kapatid, dumating na sa buhay nila yun eh. Pero hindi pa natapos ang mundo. Nagkaroon ng World War I. Hindi pa rin natapos ang mundo. Nagkaroon ng World War II. Hindi pa rin natapos ang mundo. Nagkaroon na ng World War III. May World War III pa? Wala. Mayroon. Nag-aaway na kayo ng asawa mo eh. Okay ba yun? So, yung mga nag-aaway ng asawa, World War III yun. Hindi pa rin natapos ang mundo. Di ba? Pag World War IV, hindi pa rin natapos ang mundo. Kasi, ibig sabihin nito, hindi nga sinabi ng Panginoon kung kailan, but He gives signs. Ibig sabihin yan, na kapag itong signs na nakikita natin at nararamdaman natin, na tayo ay laging focus, depend on God. Lagi tayong nakadepende sa Kanya at lagi tayong hinahanda natin ang sarili. Baka kasi it might be also the end of the world. Kasi ganun ang isip ng tao eh, di ba? World War I na, maghanda na tayo, matatapos ng mundo. Hindi ba laging ganun? Matatapos ng mundo, magugulaw ng mundo. Lahat ng mga bulkan, nagpuputukan na, magugulaw ng mundo. Di anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa mga naririnig mong ganyan? Walang kimudal tayo? Then, sabi kaya nga, we must be ready. Ihanda mo ang sarili mo upang sa ganoon nga, pag yun nga ang totoo, no, handa kang humarap sa Panginoon Diyos. No? Pero kasi darating ang panahon eh. Kita mo nangyari. Di naman nangyari. Totoo yun, di naman nangyari. Maniniwala ba ako dyan sa'yo? Kasi ito yung presyon eh. Pero ang tingnan mo nangyari. Dahil hindi sila naniniwala, hindi sila naghanda. They were misled by all those, yung mga nangyayari. Hindi porke nangyari at porke nangyari ang mga gera at yung prophesy na yun ay hindi pa tatapos ang mundo, hindi nahulugan na yung nangyari na yun, yung gera na yun, yung famine na yun, ay hindi totoo. Nangyari. It was prophesied nga eh. It was said by the Lord Jesus Christ way back then na ito mangyayari. Magkakaroon po ng gera, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon po ng lindol. No. Yun, nangyayari na. Pero sana, pag nangyayari yun, it doesn't stop us from getting ready. Amen. Of the coming of the Lord Jesus Christ. Kahit hindi man dumating yung panahon na matapos ang mundo. Sa panahon natin ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, no, matatagumpayan natin yung lindol at mga yan. Paano kung dumating ang Panginoong Kristo? Kung handa ka ba? Yun ang gusto ng Panginoong Kristo, that kahit mayroon, kahit wala, handa tayo sa pagdating niya. Kasi ano ibig sabihin yun? I will come like a thief. Darating ako para magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan ako pupunta sa inyo. Na ukukunin ka. Yun ang ibig sabihin yun. Kaya, itong mga pinapakita sa atin ng mundo, sa ating mundo, are just, sabihin ko sa iyo, it's not temporary. They are real. Totoo yung mga yan. For us to get ready. No? Yun ang gusto Diyos na pag dumating ako, handa ka ba? Kaya yun ang gusto ng Panginoon Diyos na ano ang handa? Handa na ikaw ay manampalataya sa Kanya. That you are ready na kahit anong mangyari sa mundong ito, you accept the fact that na kapag dumating yan, nasa Panginoon ka. Kasi maraming tao sabi, they will be misled eh. They will be misled. No? Kita mo, hindi nangyari. Hindi totoo yan. Baka isa sa inyo dyan, marikinig, si Pastor James, tinuro sa amin ito sa Matthew 24, hindi naman nangyari eh. False prophet. Maging totoo yan eh. No? Pero ang sinasabi ko dito, yung mga nangyaring ganun, no, sa mga taong ganun mga kaisipan, no, lalo nilang linalayo nila ang sarili nila sa Panginoon Diyos. No? Kasi nakita lang hindi nagkatotoo eh. Hindi nagkatotoo itong mga pinapangaral namin eh. Hindi nagkatotoo eh. Hindi naman ito eh. Hindi naman yun ang ibig ko na sabihin eh. Ang ibig sabihin is, handa ka ba? Pag dumating ang Panginoong Kristo. Karating man ang mga pangyayaring yan o hindi. So,
mga kapatid, ay it's all up to you kung how would you respond into God's calling. Sa mga calling, ibig sabihin, yung mga pinapahayag sa atin ngayon dito sa mundo, yung trahedya na nangyari sa ating buhay, no? These are callings ng Panginoon Diyos na it's time for us to go back to the Lord, no? Manatili tayo sa pananampalataya na yan, kasi mga kapatid, sa totoo lang, ito naman yung tinuturo lang namin sa inyo, yung salita ng Diyos eh. Wala nang iba. Now, kung di pa rin kayo maniniwala, then wala akong magagawa. At least sa akin, Lord, binanggit ko naman sa kanila eh. Hindi na ako mananagot. Pastor, meron mga dalawang tanong dito, bibilisan ko lang at wala na tayong time. Isang question from Rejoice, sabi niya, question lang po, may mga tao po kasing naangkala nila yung pagko-correct nila ay tama at nagiging reason sila para naging masama yung isang tao at or magsalita yung isang tao ng di maganda. Are they saved? Kahit na sila ay yung dahilan ng pagkakamali ng isang tao? Kay Eka naman, ang sabi niya, Pastor, sabi ng Bible, tanggapin mo lang ang Panginoong Jesus. Kristo bilang tagapagligtas mo ay maliligtas ka. So, kahit may mga di ka magandang gawain, basta tinanggap mo si Jesus, sa buhay mo maliligtas ka ba? Ganon ang ibig sabihin. Yeah. Dalawang question na binanata na ganun ko. Question na mabibigat. Pero alam mo, may kasagutan yan. Yung sa una, yung kay Rejoice, it's not about salvation ang tinutukoy doon. It's about attitudes. Isa sa mga kaugalian natin on how we communicate things. Okay? It's an attitude kasi yan eh. But it's not about salvation. Kasi salvation belongs to the Lord. No? Hindi sa atin. No? Sa ating panguugali on how we respond on things makes us tawag nito, nagpapakita ba tayong Christ-likeness sa ating mga pag-respond, sa ating pagsasalita. No? So, kung hindi, ang ibig sabihin niyan, minus point ka sa Panginoon Diyos. It's not because you're not going to be saved, pero yung mga tupong mo, mga clowns mo, mga putong mo, medyo, alam mo na, may iba siguro. I don't know if it's a reward from the Lord. Pero, yung mga kaugalian kasi natin, yun ang inaayos ng Panginoon Diyos on how we respond and how we communicate. Kung mali man o tama man, sa Panginoon Diyos yun. Now, it's also on the character of the other person, maybe saying it or receiving it. Now, kung malalim ang pananampalataya mo, malakas ang pananampalataya mo, ano yun? Ganun naman yun eh. Baka nagkamali lang ang pagkasabi o mali ang aking pagkaintindi. That's why it takes communications. It takes pag-uusap, pag-aayos. At kung naayos yun, that's pagpupuri rin pa rin sa Panginoon Diyos. Pero kung dalawa, dahil sa nabanggit lang yun, ganun, both did give glory to God. No, both did give glory. Pero pag pinag-ayos na lang yun, ganun pala. Mistake din pala ako. Napurihan pa ang Diyos. Second question. Yes. Kaya ka, second question. Maaaring tama rin sabi niya, pero hindi ka dapat gumagawa ng mga mali habang nabubuhay ka eh. Ngayon na alam mo na ang salita ng Diyos, iayos mo. No? Kaya binigyan ka ng pagkakataon dahil gusto niyang iayos eh. Ayusin mo yan. Kapag naayos mo na yan, dire-diretso na yan. Kasi, huwag natin gamitin yung kagaya yung napako sa krus. Kasi wala na siyang panahon na mag-ayos eh. Inayos niya yung pananampalataya niya. Pero tayo, nung inayos natin ating pananampalataya, dapat habang nabubuhay tayo, inaayos din natin ang ating mga dapat ayusin sa Panginoon Diyos. Like what? Kagaya ng ating mga ugali. Like what? Kagaya ng ating pagsunod sa alituntunin ng banal na spirito. No, the gifts of the Holy Spirit. No. Hindi na tayo nabubuhay sa dati, kundi nabubuhay na tayo ayon na ngayon sa kalooban ng Diyos. No. Ang kaligtasan kasi hindi
hindi iba ang konsepto ng kaligtasan eh. Na sinabi, though kapag nanatili ka pa rin po sa lumang buhay, kahit sinabi mong tumanggap ka sa Panginoon Diyos, then maaring ang patutuo mo ay iba, then maaring hindi tunay ang pagtanggap sa Panginoon Diyos. Kasi ang tunay na pagtanggap sa Panginoon Kristo may pagbabago. Sabi ng pastor, di ba? There's changed life. No, naiiba ang pananaw mo na ngayon. Ikaw na ay pinapabanal. You're being sanctified. Nagagampanan mo na yung alituntunin ng Panginoon Diyos. Ano yun? Yung sinasabi ng banal na Espiritu in Galatians 5:22. Basahin nyo yung Galatians 5:22. The fruit of the Holy Spirit. Pag nagagampanan natin yun at nakikita nyo na mayroon kayong pagbabago doon, then you can say na nandun kayo sa tamang kaligtasan. Pero hanggat hindi at namumuhay pa rin kayo sa dati, kahit nasabihin nyo, tinanggap ko ng Panginoong Jesucristo, pero ganun pa rin ang buhay nyo, ganun pa rin, ibig ko sabihin yung walang pagbabago. Pero kung mayroon ng pagbabago, then continue sa pagbabago. Kasi it's a process eh. Proseso na yung pagbabago. Hindi namang instantly eh. Pero dapat may makita. May makita. Pero kahit hindi namin makita, pero nakikita nyo sa sarili nyo na yung dati nyong ginagawa, ayaw nyo na. Yung ayaw nyo, gusto nang gawin. Yun eh. Ganun yung sinasabi ni Paul eh. Yung dati kong ginagawa nun, ayaw ko na eh. Yan. Pero naman yung gustong-gusto ng Diyos na gawin ko, ayaw ko. Ganun yun eh. Kaya nakikita nyo eh. Pero anong sabi ni Apostle Paul, yung kalooban ng Diyos ang ginagawa ko. So, I hope I answered question number 2. Okay. Yeah. Bueno, Pastor, lako, may mga bisita ako. But anyway, let's maraming mga katanungan dito at hopefully ay itanong na lang nila doon sa sa inyong group chat doon Yeah. This is a very interesting and intriguing questions. Yeah. Sige lang po. Isulat nyo lang po ang mga katanungan nyo and hopefully I could answer them sa tulong ng salita ng Diyos. Yeah. Yeah. Okay. Alright. Manalangin na tayo, Okay. Pastor. Lain na tayo. Salamat naman at hindi po ako nabigyan na tanungan ng mga taong nito ng mga punch-up lines, pick-up lines. Accepted yata sa Sabado. Monday to Friday lang yun. Oy, thank you. Kasi Bible study to eh. Okay, tayo po yung manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa pagpapahayag ng iyong mga salita na nagkaroon kami po ng pagkakaintindi. Sana po ay nakarating po ang iyong mga salita sa amin tapakinig na mayroon pong kalinawan at pagkakaintindi din po. Kung hindi pa rin po, Panginoon, ay bigyan niyo rin po kami ng pagkakataon na bigyan naman po ng pagpapahayag ng iyong mga salita sa ibang panahon. At o kaya, Panginoon, magkaroon kami ng communication upang sa ganun ay lalo pa naming may pamalita ang katotohanan. Maraming salamat po sa iRadio, kay Brother Ramon at sa bawat isa. Pagpalain mo sila, Panginoon, at sa mga aming tagapakinig, saan man sila, Panginoon, ng mundong ito, iyong kamay ng pagpapala po mapasok nila. At ganoon din po ang pag-iingat. At din po ang kanilang mga pangailangan pang araw-araw. Salamat o Diyos at purihin ka. At puti dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Ang dami pa rin tanong, Pastor. Ano ba? Marami. Pero I think sagutin mo na lang itong mga tanong na ito doon sa GC. No? Yeah, sige. Okay, mga kapatid, I'll see you. Kita-kita tayo sa PIA. Yes. And Saturday, I mean bukas, kita tayo bukas. Sige ba. Okay. Alright. Thank you. Thank you, Pastor. Alright. Alright. Pastor James po, na-share niya tungkol sa Book of Revelation, the coming of Christ. Yun, malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. And paano tayo magiging handa? Hindi ba naipaliwanag na rin
Pastor Sani, kagabi, no? Kung nag-take notes kayo, 4 Christian virtues. Isa sa mga solusyon kung paano tayo maliligtas. And not only one, maraming reason. There are so many ways kung paano tayo maliligtas. Yung mga problemang dumarating sa ating buhay, tabi muna natin yan. Always happen yan eh. Given na yan, yung ating problema. What the most important thing is, you have to be yung determinado tayo. Stand firm. Huwag tayong papatinag. Huwag tayong magpapatalo. Tandaan po natin, kasama natin ang Panginoon palagi at araw-araw. And do not lose that belief. Pag nawala sa inyong isip at sa inyong paniniwala na hindi nyo kasama ang Diyos, nag-iisa ka na lang. Pero pag kasama mo ang Diyos, di ba, para ka nakasandal sa pader. Hindi lang nakasandal sa pader. Nakatungtong ka pa. Di ba? So, why will you lose hope? If God is with me, who will be against me? Kung kakampi ko ang Diyos, sino pang lalaban sa akin? Di ba? So, ito yung ating gamitin. Now, yung ating may mga taong minsan na nakapagsasalita ng imbis na magtuturo ng maganda, mali pa ang sinasabi. Hayaan nyo sila. Sinabi nyo, minsan may ganong tao na kung magsalita, nagmamarunong, wala naman sa lugar. Pero hayaan nyo na lang. Makikita naman ninyo yung kanilang spirito, yung kanilang kalooban doon sa pananalita nila. Kung talaga sila talaga ay naniniwala sa Diyos or maka-Diyos ba talaga sila. And also by the how did they yung karakter nila. Makikilala naman ninyo Kapag mga ganun ang mga taong makakasalamuhan ninyo, iwasan na ninyo at baka kayo ay madali dyan at mahawa din kayo. No? So sabi nga sa Panginoon, kung may mga sa Biblia na hindi lahat ng ganitong tao ay pwede mong pakisamahan. No? Dapat din iiwasan mo rin sila. Of course, sa buhay din natin, kailangan una natin iligtas yung ating sarili. Kasi kung hindi natin iligtas ang sarili natin, ay pati tayo sasabit dyan. No? So, it's just a matter of controlling ourselves. Maraming mga bagay na nagpapatunay dito sa ating mundo ngayon na the coming of Christ is just right there in the corner. Anytime, anywhere, it will happen. Maring bukas makalawa, hindi na natin. It could be your death, yung ating kamatayan. Siguro kung tapos na ang buhay natin sa mundong ito, kinuha na tayo ng Panginoon. That could be also the end of time. Hindi lang yung the end of the world. It also the end of time. Yung buhay natin dito sa mundo. Gaya ng sabi ni Pastor James, be prepared. Maghihanda kayo. Yun ang importante. Importante yung sa sarili nyo, handa ka na ba? At itong araw na ito, at anytime today, kukunin tayo ng Panginoon, handa ka na ba? Always ask your question. So it's always a matter of your personal relationship sa Panginoon. Ang tanong, meron ka bang personal na relasyon sa Panginoon? Kung wala pa, kapatid, kinakailangan mong kilalanin ng Panginoon, kinakailangan mong tanggapin ang ating Panginoon sa iyong puso at ipamuhay mo ang kanyang mga sinasabi. Mahirap, pero subukan mo lang. It's just a matter of try. At least sinubukan mo. Mahirap yung hindi mo ginagawa bago dumating huli ang lahat. Alright, tayo po magpapaalam at maraming salamat po. I have mga questions po mga kapatid. Sorry po, hindi ko mababasa hindi ako makapagbibigay ng question na kasi may mga bisita po ako nag-aantay dyan sa labas. 4 na ate pong bisita ngayon. And kanina po sila inihintay nila tayo rito. But babawi po ako sa inyo sa Monday. Hopefully. Next week po, iba yung ating segment ng ating Bible study. Instead na magbibigay tayo ng mga questions. Ang question na ibibigay natin ay yung Bible verse. Okay? Ipapahanap ko sa inyo isang verse. Babasahin niyo, tatawagan namin kayo. Pag binasa niyo yung verse, bibigyan niyo insight niyo. Okay? So, hindi iba-ibang verse ang ibibigay po namin. Isang verse lang yan sa ilang taong tatawagan natin.
and kanya-kanya pong insights. Ang ibig sabihin ng insights, kung anong pagkakaintindi mo doon sa verse. Halimbawa, nagbigay tayo, John 3:16. Anong pagkakaintindi mo rito? Yung Holy Spirit ang magdidikta sa inyo. Huwag nyo pong, basta kung anong pagkakaintindi nyo through your belief. Ano? Huwag po kayo mahihiya. Ginagawa po natin ito kasi po ay matatandang Kristiyano na tayo rito. 1 year and ilang years na tayo rito, di ba? Sa ating programa. 1 year and 7 months, di ba? Yes, since December of last year. So, dapat itong panahon na ito marami na tayo natututunan. So, ginagawa po natin, ina-adjust natin yung ating program para sa inyo. Kasi kung hanggang sa ngayon yung bang mga may hinang salita pa lang ibibigay na o ituturo namin sa inyo, matagal kayo mag-mature. So it's better, step by step ang ginagawa natin. Tinitrain namin kayo paano ang pag-iintindi ng Biblia kasi may mga pastors tayo na nagtuturo, especially Pastor James, ina-explain niya sa inyo yung pag-aaral ng yung Bible study o ang pagbabasa ng Biblia. So, we have also to study yung how do we understand yung mga verses. Yan po ang ating gagawin sa susunod nating Saturday. Kaya antabayanan po ninyo. But anyway, maraming salamat po and hopefully na-bless po tayo sa na-share ni Pastor James ngayong araw na ito. And of course, syempre, tandaan po natin, ang ating buhay sa mundong ito ay napakaiksi lamang. So, lagi tayong magpupuri sa ating Panginoon kahit ano pong dumarating na pagsubok sa ating buhay. Maging ito may masalimuot, masaya man ito. But anyway, always, thank you Lord. Kahit ito ay maraming dumarating na mga trials sa ating buhay. It's just, tanggapin na lang natin. Problema na nandiyan yan. Habang nabubuhay tayo, hindi lalayo yan. Only death. Pag wala na tayo sa mundong ito, doon na tayo sa ating Panginoon, doon lang mawawala ang lahat ng ito. Ako po si Ramon Pasco on behalf of my partner si Karim at busy po doon sa labas at may mga bisita po hinaharap. Maraming salamat po. Don't forget to click like and subscribe ang ating YouTube channel at maraming salamat din po sa inyong pagsuporta. And God bless po sa inyo lahat. Good night. Bye-bye. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako.
Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos di akong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pasusani na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na lagi pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Meron pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.